At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto ay pag-usapan muna natin yung mga nakita at napansin na One Piece community natin kay chapter 1109. Pero ayan ay bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga muna tayo magsisimula sa tapatang Luffy at Saturn. So pinaniniwalaan na si Oda ay talagang sinet up itong tapatan ng dalawa sa panahon na to o sa season na to. Dahil naman yan for deeper sense o deeper conjunction. So alam natin na etong si Luffy ay nire-represent niya itong araw habang etong si Saturn naman siya ngayon nagre-represent yan sa planetang Saturn. So dito nakikita nga natin itong conjunction na nangyari sa planetang Saturn at saka sa araw. At ngayon, in connection dyan, ang sabi nga dito, this conjunction occurs once a year and is a significant astrological event. Sun and Saturn are set for a deep conjunction on February 29, 2024. So eksaktong-eksakto sa ginawa ni Oda na pagtatapat dyan nga sa laban ni Luffy at saka nga ni Saturn. So kaya nga sinasabi ng ilan ay para sinasadya yata ni Oda o talagang sinetap ni Oda itong pagtatapat ng dalawa sa panahon na to kasi nga ito rin yung panahon na kung saan yung conjunction nga ng Saturn at saka nga ng araw. But then ay maliban pa dyan ay dito pa rin kay Saturn ay kung matatandaan ninyo ay di ba lagi niyang sinasabi at lagi niyang inahalin tulad yung mga tao sa isang insekto. So ganyang kababa yung tingin ni Saturn sa mga tao. Pero ang lupit ni Oda dito sa may chapter 1109 dahil nakita nga natin dito itong ginawang atake ni Luffy dyan kay Saturn ay katulad na lang ng ginagawa ng isang tao sa pagpatay sa isang insekto. So parang ganito nga yan. So syempre alam natin yung gantong technique, yung ganyang style. So yung iba ganito yung ginagawa ay diba kapag nanguhuli sila ng langaw o kaya pa nagpapatay ng mga insekto yan. But anyways ay in connection nga dito kay Saturn kung paano niya itrato at tignan yung mga tao ay ngayon ganyan yung ginagawa sa kanya ni Luffy. So na-experience ngayon ni Saturn kung paano na maging isang insekto lang. But then after dyan ay dito pa rin kay Luffy ay di ba nga yung tawag sa panibagong atake na to ni Luffy ay dawn symbol o white symbol. At etong atake na to ay bagay na bagay daw talaga yan para kay Luffy. Katulad na lang sa kanyang drums of liberation. So bakit? So kasi nga di ba etong si Luffy pagdating sa mga hayop ang nire-represent niya naman ay etong unggoy. At so now as a monkey ay madalas natin nakikita na usually ina-associate sila sa mga instrument, particularly dito nga sa cymbals at saka dito rin sa may drums na nga na to. So dito nakikita nga natin na itong dalawang bagay na to, itong pagsicymbals nga ng unggoy at saka itong pagdadrums ay ngayon nagagawa na o ginagawa na nga ni Luffy. So kaya yung iba sinasabi na mukhang makakita pa tayo ng mga iba't ibang klaseng pag-atake ni Luffy na associated nga dito sa mga ginagawa ng unggoy. So ito pwede, medyo may connect. So kaya kung meron kayo naiisip ng mga galawan pa o ibang kulit ng mga unggoy ay pwede nating i-expect na sa mga susunod ay baka gawing atake nga rin yan neto ni Luffy. But anyways, ay pagkatapos nga dito kay Luffy ay balik naman tayo dito ulit kay Saturn. Dito, particularly sa pagtatawag niya. So ngayon ay sinasabi na mukhang makikita na nga natin itong solar system dito sa may Egghead Island. So kasi nga diba, etong si Luffy bilang yung araw at ngayon naman etong si Saturn ay isasamon niya na etong apat pang natitira na mga elders na sila naman nagre-represent sa ibang mga planeta pa. So yung planet Mercury, planet Venus, Mars at saka yung Jupiter. At so now speaking dito sa ginawa nga ni Saturn na pagsasamon sa apat na elders ay di ba nga nagsilitawan dyan itong apat nga na mga itim na bilog o itong mga pentagram. At so ngayon ay sinasabi ng ilan na parang katulad nga yan sa nangyari dito kay Brook nung sa time skip niya. So ito familiar naman siguro kay dito kasi madalas nang nasasabi itong theory na to. Pero ang sinasabi dito na hindi kaya etong 5 elders ay gumagamit nga sila ng black magic naman. Kaya may ganito silang ability o kakayanan. So parang ginagawa nga o katulad ng ginagawa
ginagawa nga dito ng mga tao sa pagsasamon nga, at ayun, suddenly si Brook yung napunta dyan. Pero ayan, alam naman natin na kaya napunta si Brook dyan dahil kay Kuma. So hindi yun dahil sa ability ng mga tao na kaya nila magsamon. Pero sa madaling sabi, etong mga elders nga raw, ibig sabihin meron sila o kaya nilang gumamit ng black magic, at ayan nga raw yung ability nila. So eto matindi, black magic yung sinasabing kapangyarihan ngayon taglay ng mga 5 elders na nga na to. At speaking nga dito sa mga black magic na to, ay kung mapapansin nga raw ay diba itong si Saturn, itim nga rin o black yung usok na nakapalibot sa kanya, habang dito sa kabilang banda kay Luffy yung usok niya ay puti. At so ngayon, kung matatandaan nga raw dito sa may Romance Stone, ay nabanggit nga dyan na yung kinaing prutas ni Luffy ay tinatawag na Dream Fruit. So hindi siya Devil Fruit. So kaya ngayon sinasabi na baka meron ng dalawang klaseng prutas. Yung isa Devil Fruit at yung isa naman yun yung Dream Fruit. So kaya ngayon ang sinasabi na baka kaya nga itim etong ang usok dyan nila Saturn, kasi sila yung nakakain nga ng Devil Fruit na tunay. At ito rin dahilan kung bakit nakakagamit sila ngayon ng black magic, habang dito naman sa kabilang banda kay Luffy, kaya white yung usok niya dahil siya yung nakakain nga ng prutas na Dream Fruit naman. So eto maganda. So pagdating dito medyo maglilin ako dyan kahit papano. So parang ang ganda lang kasi pakinggan na interesting na pakinggan nga na meron dalawang kategory ng prutas, yung isa Devil Fruit, tapos yung isa ay yung tinatawagan na Dream Fruit. So ang nangyayari nga raw kasi dito na itong mga Devil Fruit na users na to, fina-fabricate lang nila yung tawag nga sa Dream Fruit, nang sa ganun ay hindi nga malaman o mawala na sa history yung tawag nga sa prutas na Dream Fruit. So kasi nga kalaban itong Dream Fruit, o mas magandang sabihin kalaban sila kasi ng mga Devil Fruit user na nga na to. At ayun pa, nagkataon na itong mga Devil Fruit user na nga na to, sila pa yung nakaupo dyan sa world government, kaya may kapangyarihan sila para i-erase sa history itong ang patungkol dyan sa Dream Fruit na yan. So parang hindi na nga kumalat itong mga Dream Fruits na yan. At so maliban pa dyan ay punta ngayon tayo dito kay Dr. Vegapunk. So nakita nga natin na nagbigay ng 10 minuto itong si Dr. Vegapunk para sa mga tao para makapag-prepare sila. Pero sa One Piece community natin ang sinasabi nila dito na hindi lang yan basta-basta countdown lang, dahil may kinalaman naman yan dito sa alignment na nga ng mga planeta. So kaya nga sinasabi na itong pagtatawag ni Saturn na nangyari dyan sa chapter 1109 ay foreshadowing daw yan ni Oda na darating na nga yung time na kung saan ay magsasama-sama na nga o mag-a-align na nga yung mga planeta para harapin itong si Luffy. At sinasabi na nga nila na baka nga sa susunod kasama na si Imusama bilang siya naman yung representative nga ng planet Earth. So eto medyo matagal pa, di ko lang sure kung bakit naisama ng One Piece community natin yan dito. Siguro lang, na-excite sila kasi yung sa may alignment ng mga planets, yung sa pagkaka-search ko niyan ay yung nasa bandang April yan So baka lang yan, na-excite lang dyan etong mga One Piece community natin, kaya medyo na-connect nila dito yan sa pagtatawag ni Saturn sa iba pang mga planeta. So planeta na pala tuloy yung nabanggit ko dyan sa mga iba pang elders, pasensya na guys. But anyways, ay maliban pa nga dito, ay balik tayo dito nga sa countdown ni Dr. Vegapunk. Dahil itong countdown na to, yung kay Luffy, nangyari na rin dito yan sa may Dressrosa. At ito nga yan, sa may episode 732. Sabi nga dito, Dead or Alive, a Faithful Countdown. So ito parang pangalawang beses na nangyari kay Luffy. So kaya nga ang tanong ay etong si Luffy ba kakayanin niya harapin nang siya lang mag-isa etong mga 5 elders dyan, at mabit niya ba yan sa loob ng 10 minuto, at mahayaan etong record nga o pre-recorded ni Dr. Vegapunk na magtuloy-tuloy lang sa pagpe-play. So ito talaga may hirap-hirap para kay Luffy. Kailangan niyang talunin etong mga 5 elders na to sa loob ng 10 minuto. So although yung sa may One Piece community lang naman natin yung nagsasabi nga na dapat talunin ni Luffy etong 5 elders natin sa loob ng 10 minuto, pero mukhang mahirap nga yan para kay Luffy, lalo na siya lang mag-isa. Yung si Saturn pa nga lang si Saturn pa lang mag-isa, medyo hirap na nga dyan si Luffy kasi nga hindi tinatablan itong si Saturn ng mga pag-atake ni Luffy, tapos ngayon may 4 pa na paparating. So kaya nga sa tingin ko kulang talaga yung 10 minuto para nga talunin o pigilan etong mga elders na to. Paano kung maghiwa-hiwala yung mga yan? Kasi nga diba yung iba sa kanila, nakalimutan ko si Jupiter ata to,
to. Sabi niya malamang yung pinagagalingan nga o yung source ng sa pag-broadcast ni Dr. Vegapunk nandoon yun sa may Labo Stratum. So mayroon siyang idea kung saan pupunta. Yun nga, paano pa nagwahiwalay ang mga yan. Tapos si Luffy lang mag-isa. Naku, sakit ng ulo ni Luffy dyan, hirap yan pigilan. But anyways, ay after nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna itong video natin na to. At ayan, dami ng mga reaction o mga comments patungkol nga dito kay chapter 1109 natin. So kayo kung meron kayong mga comments o reaction patungkol dito ay pwede nyo i-share yan dyan sa may comment section natin. At ayan ay ulit, ay kapag meron ng mga bagong update patungkol kay chapter 1110 ay ipapresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. At ulit ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So huwag niyo pala kalimutan na mag-iwan ng like. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat. Sa lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit. 君と僕が出会えなかったなら夢を信じることをきっと僕は知らないままでいたんだ Thank you best of my friend近づいてる旅立ちの